Okay man. Good morning mga idol. Uhuy. Salamat sa Diyos sa isa na naman pong mabuting pagkakataon. Ano ba maganda natin pag-usapan ngayon? Medyo mahaba-haba pa yung oras ko at napaaga na naman yung dating ko dito sa trabaho eh. Siguro pag-usapan natin yung isang concern ng isa nating subscriber. Paano daw pa malalaman kung legit yung pinagpasahan niya o pinaglakad niya ng kanyang work permit dito sa isla. Kaya samahan niyo ako mga idol. Let's go! So yun, meron nga ako isang subscriber, no. Medyo natadalas yung pag may message niya sa akin. Nagtatanong, idol, ganito ba? Ganun ba? Ganito ba talaga? Kasi nga mukhang nagpalakad siya ng work permit niya dito sa isa nating kabayan. Ngayon medyo nagdududa na siya kasi nga ang unang sabi sa kanya raw mga idol pina-express yung application niya at sinabi ko nga pagka-express application 3 to 5 days lalabas na yung resulta kung approve ba or refuse o may kailangan pang ibang dokumento na hinahanap yung immigration, ganun lang. Pero in 5 days may resulta na yan pagka pina-express yung application. Sa ngayon mga idol mukhang nagkakaproblema si kabayan. Pag nag-update daw siya medyo marami ng dahilan. Yun lang. Actually mga idol, nai-content ko na to tungkol dito. Siguro si subscriber natin yung kaibigan natin bago lang naligaw sa akin channel, kaya ganun. Pero paano mo ba malalaman kung legit pa yung pinagpalakad mo ng iyong work permit o hindi na? Kasi tayong mga aplikante medyo excited tayo mga idol, lalo na pag napadalahan tayo ng work permit application form. Kala natin legit na yun pero sabi ko nga nung nakaraang vlog ko sa mga datihan nating nakikinig at mga kaibigan, downloadable naman po yung form na yun. Kahit sino pwede mag-download nun at pwede kang pasahan ng application form na yun. Kaya hindi porke nakatanggap kayo ng mga ganong forms legit na yung ating pinag-a-applyan o yung maglalakad ng ating mga permits. Kaya pagka may nagpadala sa atin ng form at ang kasunod magpadala ka na ng cash, no. Paano yan idol? Pinadalan ako ng form tapos mayroon pang offer letter. Maganda yan idol, pero hindi naman proof yun na legit na yung ating ina-applyan o yung maglalakad ng ating mga permit na padalang ka ng form, application form tsaka offer letter. Madali lang gawin yun Tapos pagka padala sa'yo ng application ng mga yon magpadala ka na ng cash. No. Eto pa idol, paano yan? Pinadala na ako ng application form, may job offer letter at may kasama ng kontrata, tapos hinihinga na ako ng cash. Mga idol, napakadali lang po naman gumawa ng offer letter at nung kunwari kontrata nyo. Kaya pagka pinadalang kayo ng mga yon at ang kasunod padala mo na si cash, no. Paano nga ang gagawin namin idol kung ganun? Meron na application form, may offer letter na, may kontrata na, tapos no ka pa. Ganito mga idol, unless merong legit na consulting agency or recruitment agency dito sa isla. Yun mga idol, inuulit ko, kung merong legit na recruitment agency or consulting agency dito sa isla, go kayo dyan. Pero mga idol, ingat pa rin
kailangan na may confirm nyo na legit talaga yung kausap nyong agency. Ano ba yung mga agency na yan? Nabanggit ko na sa mga nakaraang vlog ko, nandyan nga yung RDM. Yan, legit yan mga idol. At meron nandyan yung New Era. At nandyan din yung syempre, yung lagi kong binabanggit, yung au pair. Yan, rekomendado ko yung au pair na yan kasi nakita ko nga yung opisina nila. Kahit kayo, may kaibigan kayo na nandito na sa isla mga idol, pwede nyo papasyalan yung opisina ng au pair dyan po sa tapat ng CUC sa industrial. Kayo mismo, yung kaibigan nyo, kung gusto nyo ipacheck kung legit nga yung consulting agency na yan, andun lang naman yung opisina nila. Andun si Mama Tere, yung may-ari, andun yung mga staff. Makikita mo, legit talaga, pati mga dokumento ay naka-display naman dun sa kanilang opisina. So, pag sigurado na kayong legit, masasabi nyo na sigurado na kayong pwede na kayong magbitaw ng pera. Pinadalahan kayo ng application form, pinadalahan kayo ng offer letter, pinadalahan kayo ng kontrata. Siyempre, ang kasunod nun, ipapasok na sa immigration yung mga papel nyo. At bago ipasok yan, siyempre, meron na tayong mga babayaran dyan. Pwede na kayo magbitaw ng pera. Pero, maliit to, guys. Ayun nga, syempre, pag may binayaran, meron niyang mga resibo. Kailangan i-request nyo rin dun sa mga recruitment agency o dun sa naglalakad ng inyong mga permit na katunayan naman para sa inyo, panatag ang kalooban nyo, padala naman kayo ng kopya ng resibo na talagang na-i-apply na yung inyong mga dokumento, yung work permit. So yan mga idol, ang mga senyales na kayo'y nasa tamang pamamaraan. Pero kapag ang kausap nyo marami ng dahilan, alam na this. No. Ang mabigat lang yan kapag nakapagbitaw na kayo ng pera at ganun na, marami ng dahilan. Meron din akong subscriber, siguro last year pa yon, na ganito nga, ganyan din, nilalakad na raw yung permit niya, tapos hanggang ang daming dahilan na refuse, ni-reply uli, pinag-medical uli siya, tapos hanggang ngayon wala pa rin, andun pa rin siya sa Pilipinas. Mahigit 1 taon na yon mga idol. Ang masama nun nakapagbitaw na rin siya ng pera. Kaya ingat-ingat po tayo mga idol na gusto makarating dito. Hindi porke napadalan tayo ng mga application form, pinadalan tayo ng offer letter, sigurado na yung kausap natin. Wag basta-basta magbibitaw ng pera mga idol. Siguraduhin muna natin legit yung ating mga kausap. At kung nakapagbitaw na kayo ng pera, hanapan nyo naman sila ng resibo bilang kapanatagan nyo naman. So siguro mga idol, ganyan muna ating napag-usapan. Susunod pag-usapan na natin yung mga sweldo ng mga trabahador dito, mga security guards, mga katrabaho sa restaurant. Yan. Kaya hanggang dito muna mga idol, hanggang sa muli. Let's continue to share the love, the legacy, and let's promote peace. Woo-hoo-hoo!